Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaamba na agad ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang paghahain ng reklamo kahapon. Ihahain yan bukas ng 50 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon ayon sa Makabayan Block na mag-e-endorso umano ng reklamo. Wala pa man yan, dumistansya na ang Malacanang kaugnay sa unang impeachment complaint. Wala raw kinalaman ang Pangulo sabay diing hindi susuportahan ang hakbang. Nakatutok si Ian Cruz. Malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? At ngayong nagsampa na ng impeachment complaint sa Kamara laban sa bise ang isang grupo ng civil society at religious organizations. Nilinaw na Executive Secretary Lucas Bersamin na walang kinalaman ang Malacanang sa hakbang. The statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan, and we are not going to encourage that. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Kabilang sa inihaing grounds ng impeachment laban sa bise ang culpable violations of the Constitution, betrayal of the public trust, bribery at other high crimes. Kasama dito ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Sa kabila nito, ang pagpapa-impeach raw sa bise, hindi susuportahan ng Pangulo. The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support an effort to impeach kasi distracting. Marami tayong pangangailangan na gawin. Importante sa bayan. Ha? So, ganun dapat. Gayunpaman, hahayaan daw ng palasyo ang Kamara. Right now, mahirap kaming mag-comment dyan. But, alam mo, what the House of Representatives is saying is, we'll let the process flow. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Vice Presidente ukol sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nagkaroon ng panibagong pagsabog ang Bulkang Taal kaninang umaga, pinakamalakas kumpara sa dalawang naunang minor phreato magmatic eruption nitong Oktubre ayon po yan sa PHIVOLCS. Nagdulot pa yan ng ash fall sa ilang lugar sa Batangas. At mula sa bayan ng Laurel, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, daing ng ilang residente sa barangay Buso-Buso dito sa bayan ng Laurel, Batangas ang mabahong amoy at abo na dala ng pagsabog ng Bulkang Taal kaninang umaga. Makapanindig balahibo ang nahuli kam sa CCTV camera ng Talisay, Batangas LGU na aktwal na pagsabog ng Taal Volcano bago mag-alas 6 kaninang umaga. Tumagal ito ng 4 na minuto. Kinakamahan din po, siyempre naputok po yan eh. Ayon sa PHIVOLCS, minor phreato magmatic eruption ang nangyari sa Taal Volcano na pangatlong beses na ngayong taon. Una noong October 2, na sinundan noong October 5. Pero pinakamalakas daw ang kaninang umaga na umabot ng 2,800 meters ang plume o usok. Ang nagiging cause nito, nagsisipage po yung lake water natin papunta sa shallow part ng magma. Parang ano lang po yan, pinainit na kawali, mainit na mainit, subukan yung lagyan ng tubig, nag-explode po. Pero ang ganitong aktibidad ng bulkan ay normal na raw pagkatapos ng major eruption noong 2020 ayon sa PHIVOLCS. Maswerte ang mga taga-Talisay dahil hindi sila direktang naapektuhan. Normal naman po at tuloy naman po ang buhay, tuloy ang pasok ng mga bata. Pero ang tinamaan ng ashfall, ang barangay Buso-Buso sa bayan ng Laurel. Nabagyo ng lupa din eh. Nasa paaralan na roon ang mga estudyanteng ito nang magkasabay ang bumagsak na abo at ulan. Baho naman. Putik ay putik. Kaya pasok. Nyayok tuloy. Wow! Sinuspindi agad ang klase.
parang puro putik po yung ulan niya. Kaya hindi sinuspend na po. Tsaka din po dun sa amoy ng bulkan. Yun lang po. Opo, masakit po sa ulo. Ang ilang residente naman, nanatili muna sa loob ng kanilang bahay. Nandito lang po sa loob. Hindi na po pinalabas at yun po, hinahapo po yung bata. Pinapayuhan ng FIVOC sa mga residente na magsuot ng face mask bilang panlaban sa abo at mabahong amoy mula sa binugang sulfur dioxide ng bulkan. Usually po, ang tinatamaan dyan yung may mga respiratory problem, yung may mga hika, then sensitive din po dyan mga buntis, yung mga matatanda. Bukod sa Laurel, ayon sa FIVOC, nagka-ashfall din sa barangay poblasyon sa Agoncillo. Kanya-kanyang linis ng bubong ang mga residente. Pagka sa pinabayaan namin ito, mabubulok ang yero. So kaya kailangan linisin talaga? Kaya kailangan linisin po namin. Makapal po kanina. Vicky, nakataas pa rin ang alert level 1 sa Taal at wala nakikitang indikasyon ang FIVOC na kailangang itaas sa alert level 2 at wala rin nakikitang senyales, Vicky, ang ehensya na maaring maulit ang major eruption ng 2020. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Doble disgrasya ang kinasangkutan ng ambulansyang susundo sana ng pasyente sa Taytay sa Rizal. Hindi lang nakabangga ng mixer, nakabundol pa ito ng 5 taong gulang na bata na kanyang ikinasawi. Nakatutok si EJ Gomez. Napatay yung bata, Nabangga ng ambulansya ang 5 taong gulang na lalaki sa barangay Santa Ana sa Taytay Rizal alas 6:30 nitong linggo. Ayon sa pulisya, nagpunta sa birthday party ang pamilya ng biktima. Ang bata, sumama raw sa kanyang 12 taong gulang na ate na inutusan ng kanilang magulang na bumili ng plastik sa isang tindahan. Nung mayatid na yung kanilang plastik na binili, si ate, yung 12 years old, umalis at allegedly pupunta daw sa kaibigan. Ito namang ating victim sumunod. So, nung papatawid na siya sa kalsada, siya namang danong ating ambulansya. Ang mismong pagbangga sa pool sa CCTV. Itinakbo pa raw sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Aksidente yung nangyari. So, yung ambulansya nakita natin sa CCTV, medyo mabagal lang din. Ayon sa driver ng ambulansya, galing sila sa isang ospital sa Quezon City at nag-pick up ng mga tent na ginamit ng mga nasunugan sa may lupang arenda. May susunduin din daw sana silang pasyente. Nasyak din talaga ako sa nangyari. Nakakulungkot ang nangyari dahil nga sa isang aksidente. Ayon sa isang saksi, bago pa man ang aksidente, nakabangga pa umano ng mixer na ginagamit sa ginagawang kalsada ang ambulansya. Tinuro ko po yung mixer, sabi ko, nabanggaan niyo yung mixer. Bumaba po yung driver. Tapos nung natapos sila, meron pong akong narinig na tunog ng preno na napakalakas. Tumakbo po ako. Tapos nakita ko po, mga nagsisigawan na minasagasaan daw. Pagtingin ko po, yung po pala yung anak po nung kumpare ko. Kinilala ang biktima na si Don Isaiah Isaac Bagcal, nakapapasok lang sa kindergarten. Hindi naman na din kasi mababalik ng tawad yung buhay ng anak ko. Gusto ko na lang talaga mangyari hustisya talaga. Pagbabayaran niya talaga sa kulungan. Sa custodial facility ng Taytay Municipal Police Station, nakadetain ang driver ng ambulansya na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng kinakaharap na reklamong qualified human trafficking, inamin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nakalabas na siya ng bansa. Hinala ng Bureau of Immigration, gumamit ng pineking immigration clearances si Roque dahil walang mahanap na record ng kanyang biyahe. Iyan ang tinutukan ni Salima Refran. Galing mismo kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, wala na raw siya sa Pilipinas at nakalabas na ng bansa. Naghahain po ako ngayon ng aking counter affidavit, no? At itong counter affidavit pong ito ay sinimpang ko sa harapan ng Philippine Embassy, Philippine Consulate sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tugon niya ito sa reklamong qualified human trafficking matapos siyang idawit sa niraid na Lucky South 99, isa umanong illegal na pogo hub sa Porac, Pampanga. Hindi po ako naglakad para magkaroon ng lisensya ang Lucky South.
Tinulungan ko lang po sila para magkaroon ng rescheduling of payment dahil ang sabi nga nila na biktima sila ng pagdidispalko. Meron ding arrest order si Roque mula sa Kamara matapos is-cite in contempt ng House Quad Committee dahil sa pagsisinungaling umano niya kung bakit hindi siya nakadalo sa hearing nito. Hindi nagbigay ng detalye si Roque kung nasaan siya at kung kailan siya nakalabas ng bansa sa kabila ng nilabas na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya. I'm no longer in Abu Dhabi. I went to Abu Dhabi para ma-subscribe yan, but I'm no longer in Abu Dhabi. I am still outside the country. Inaalam na ng Department of Justice kung paano siya nakaalis ng bansa. It's high time na talagang i-verify natin yung sistema ng ating the port, yung airports natin or mga private hangars and all that. Ang kontrasalaysay pinanumpaan ni Roque sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates sa harap ni 3rd Secretary at Vice Consul Kevin Mark Gomez noong November 29. Dahil sa labas ng bansa pinanumpaan ni Roque ang kanyang kontrasalaysay at hindi sa harap ng piskalya, magtatakda ng clarificatory hearing ang panel of prosecutors. Even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang kaagad ng panel yan. Bakit kailangan kaharap siya ng prosecutor is because nakasaad sa ating batas that the prosecutor has to examine and make sure that the one who executed the counter affidavit is really the person who, kung sino man yung nakapirma doon, siya yung tao na haharap pagka ito'y nanumpa kahit via Zoom or online. Kung gusto nila ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangan ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. Humiling naman ang PNP-CIDG at PAOK ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order laban sa iba pang respondents sa reklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang kahit anong record ang pinaghahanap ng Kamara na si Mary Grace Piatos kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatutok si Joseph Moro. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? May sagot na ang Philippine Statistics Authority sa tanong na yan ng House Committee on Good Government kaugnay kay Mary Grace Piatos, ang isa sa mga nakapirma sa mga kinikwestyong acknowledgement receipts bilang pagtanggap ng pondo mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Sa pag-check ng PSA sa kanilang records, wala raw lumabas na birth, death at marriage certificate ng isang Mary Grace Piatos. Kung makapagbibigay daw ang komite ng karagdagang impormasyon tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang nito ay pwede raw nila itong hanapin. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. So parang ganun ang nangyayari dyan. So siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, papa-check na rin namin yung ibang mga names. Ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Ang sabi noon ng Vice Chairperson ng House Committee on Good Government na si Representative Jefferson Conghun, si Piatos ang may pinakamalaking natanggap na confidential funds, bagamat hindi nabanggit kung magkano ito sa kabuuan. Bukod daw sa Mary Grace Piatos, may iba pa silang kaduda-dudang acknowledgement receipt na piniimbestigahan nila sa National Bureau of Investigation ang mga pirma. Pero pwede bang gumamit ng hindi tunay na pangalan sa mga liquidation ng mga confidential funds? Kinukuha pa namin ng Commission on Audit pero kahit ang Kongreso, aminadong hindi ito malinaw. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01 sa pagitan ng COA at ang Department of Budget and Management tungkol sa liquidation ng mga confidential funds, ang mga dokumentong kailangang isumite ay liquidation report galing sa ahensya, certified na kopya ng cheque at binayarang disbursement voucher na aprobado ng head ng ahensya at accountant nito. Documentary evidence ng mga bayad at sertifikasyon ulit ng pinuno ng ahensya, kopya ng physical and financial plan at accomplishment report.
Ayon sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, meron na silang sapat na impormasyon hindi lamang para higpitan ang paggamit ng mga confidential funds sa isang bagong batas, kundi maghain rin ng mga kasong kriminal. Ito ay para sa reklamong bribery at graft and corruption. Magre-recommenda kami ng filing of charges against doon sa mga staff ni DP. Doon papunta yung staff ng Vice President tsaka ng DepEd and even the Vice President. Hindi naman siya immune sa suit. The backstop at her office hindi ba? Ano siya yung responsible sa lahat ng yan. Kinukunan pa namin ng pahayag ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mahigit 1,000 pamilya ang inilikas sa ilang bahagi ng Western Visayas dahil sa malakas na ulang nagpabaha roon. Nakatutok si JP Soriano. Nakatagilid na sa gitna ng rumaragasang sapa ang bao-bao na ito sa barangay Malasilia sa Makilala, Cotabato. Ayon sa uploader, pinilit pang lumusong ng driver sa kayang 2 pasahero pero bigla umanong lumakas ang agos ng tubig. Nasa maayos na silang kalagayan. Halos mag-zero visibility naman ang kalsada sa ilang bayan dahil sa buhos ng ulan. Sinuspinde na ang klase sa lahat ng antas sa publiko at pribadong paaralan sa bayan ng Tantangan, Banga at Santo Niño. Gayon din sa bayan ng Surala. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa landslide at flood-prone areas. Walang bagyo pero binaha ang probinsya ng Capiz. Sa Rojas City hanggang tuhod ang tubig. Binaha din ang bayan ng Altavas at Balete sa Aklan kaya stranded ang ilang sasakyan. May ilan naman na naglakas loob ng suungin ang baha. Mahigit 1,000 pamilya ang apektado kaya may mga inilikas. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa northern portion ng Western Visayas. Yan ang banggaan ng mainit at malamig na hangin na nagresulta ng cloud formation. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Di lang relationship goal dahil sa kanilang strong 10 years of marriage, inspiration din sa parenting sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Very supportive kasi ang dalawa sa hilig at talento ng kanilang mga anak. Makichika kay Lars Santiago. It's the most wonderful month of the year para kina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Hindi lang ito dahil magpapasko, kundi dahil may malaking bagay ding ipagdiriwang ang kanilang pamilya. We are celebrating our 10th year wedding anniversary. So mag-ano lang kami. Konting reminiscing, tapos celebrate lang namin with family and close friends. Alam mo, Tito Lar, kay 10 taon man yan o 20, ang mahalaga yung araw-araw naming pagsasama. So yun ang sineselebrate namin. Isang bagay raw na hindi pinapabayaan ni Dong at Yan ang pagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Magkasama rin ng Dong Yan sa pagsuporta sa kanilang mga anak sa kung anumang hilig ng mga ito, katulad ng pag-awit ng kanilang panganay na si Zia. First time po niya mag-perform sa harap ng mga tao, bukod sa amin na talagang may mic, may stage, may banda, may ilaw na gano'n. So it's a first for us. That's why we are such proud parents. Si Marian, shinare sa kanyang FB ang ilang posts ng rehearsal ni Zia. Pati ang unang beses na mag-rehearse sa stage kung saan naluha pa raw siya. May post din si Marian na siya ang nag-aayos sa anak. Naku, hindi ako magsasawang pakinggan yung boses ng anak ko kasi every time na papasok siya and may rehearsal siya, nandun talaga ako sa likod niya. Sabi ko nga sa kay Zia, palagi niya tatandaan na all out kami ng daddy niya sa kanya. Sa kahit anong gusto niyang gawin, susuportahan namin siya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.